Si Jack at ang mahiwagang puno ng beanstalk. Noong unang panahon, sa isang liblib na nayon, may mag-inang naninirahan sa isang maliit at simpleng kubo. Ang batang lalaki ay tinatawag na Jack at ang kanyang ina ay walang iba kundi ang mabait ngunit malungkot na babae na nagsusumikap upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi sila mayaman, ni hindi rin sila ganap na mahirap, ngunit ang kanilang buhay ay puno ng mga pagsubok at sakripisyo. Ang kubo nila ay matatagpuan sa gilid ng isang malawak na kagubatan, at ang lupaing kanilang tinataniman ay hindi sapat upang makapagbigay ng maraming ani. Kahit na ang mag-inang Jack ay walang sapat na pera, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Ang ina ni Jack ay isang matiyaga at masigasig na babae, kaya't araw-araw niyang pinipilit magtrabaho sa kanilang maliit na hardin at maghanap ng paraan upang magkaroon ng sapat na pagkain. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, palagi siyang naglalaan ng oras para sa anak at ipinapakita sa kanya ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao. Si Jack, sa kanyang murang edad, ay nag-aalala sa kalagayan ng kanilang pamilya. Alam niyang hindi matutustusan ng kanilang mga pananim at mga hayop ang lahat ng kanilang pangangailangan. At madalas niyang naiisip kung paano pa nila mapapalago ang kanilang kabuhayan. Sa bawat pagsikat ng araw, naglalakad siya sa paligid ng kanilang maliit na sakahan. Tinitingnan ang mga tanim at ang kakaunting baka na tinuturing nilang yaman. Alam niyang malapit nang maubos ang mga pagkain at wala nang natirang pag-asa sa kanilang mga magulang na makapagbibigay pa ng malaking tulong sa kanila. Isang araw, habang si Jack at ang kanyang ina ay nagsasagawa ng mga gawain sa kanilang maliit na sakahan, nagsimula silang mag-isip kung ano pa ang kanilang maaaring gawin upang makaligtas sa hirap. Ng mga panahong iyon, ang kanilang isang tanging yaman ay ang bakas na nagbigay sa kanila ng pagkain at gatas. Ngunit hindi na ito makapagbigay ng sapat na nutrisyon at pag-aalaga upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Naramdaman ni Jack ang bigat ng sitwasyon at naisip na kailangan nilang gawin ang isang malupit na hakbang. Dahil sa kalagayan natin, anak, sabi ng ina ni Jack isang araw, kailangan nating ibenta ang ating baka upang magkaroon ng pera. Wala na tayong ibang magagawa kundi ang makipagsapalaran. Ang tinig ng ina ni Jack ay puno ng kalungkutan at pag-aalala. Ngunit alam niyang walang ibang solusyon sa kanilang kalagayan. Matapos ang ilang sandali ng tahimik na pag-iisip, nagpasya si Jack na siya na mismong magdadala ng baka sa palengke upang maibenta ito. Habang sila ay naglalakad patungo sa bayan, hindi maiwasang mag-alala si Jack. Paano kung hindi ko ito matanggap? Tanong ni Jack sa kanyang sarili habang iniisip ang posibilidad na hindi nila makakamtan ang sapat na pera. Ang takot ay kumakalat sa kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa kundi ang sundin
ang utos ng ina. Nang makarating sila sa palengke, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang kalakal. Ang mga tindera ay nag-aalok ng mga sariwang gulay, mga prutas at mga hayop, habang ang iba ay nakikipag-usap sa mga mangangalakal ng mga gamit. Si Jack, hawak ang tali ng baka, ay naglakad papunta sa isang kanto ng palengke kung saan may isang matandang lalaki na nakatambay. Siya ay may makapal na balbas, mahabang puting buhok at suot ang isang madilim na balabal. Mukhang may kakayahan ang matanda sa kalakalan, kaya't hindi na nagdalawang isip si Jack na lapitan siya. "Anak, mukhang maganda ang iyong baka," sabi ng matanda habang tinitingnan ang hayop na dala ni Jack. "Bakit hindi mo ibenta sa akin ang baka? Bibigyan kita ng mga buto na tiyak ay magdudulot ng magandang kapalaran." Naguluhan si Jack sa alok ng matanda. "Mga buto?" tanong ni Jack. "Pwede bang magbigay sa akin ng pera upang makabili kami ng pagkain?" Ngunit ang matanda ay ngumiti at sinabing, "Hindi ang pera ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kayamanan, anak. Ang mga butong ito ay may kapangyarihan. Itanim mo sila at makikita mong magbubunga sila ng higit pa sa iyong inaasahan." Puno ng misteryo at sigla ang tinig ng matanda, kaya't napaisip si Jack. Wala naman siyang ibang pagpipilian, kaya't tinanggap na lamang niya ang alok ng matanda at ipinaubaya ang baka sa kanya. Habang naglalakad pabalik sa kanilang kubo, bitin ang puso ni Jack. Laking gulat ng ina ni Jack nang makita niyang hawak ni Jack ang mga buto. "Bakit mo ibinenta ang ating baka para sa mga walang kwentang buto?" ang tanong ng ina. Ang galit at pagkabigo ay malinaw sa kanyang mga mata. Ang mga buto sa kanyang pananaw ay tila isang walang silbi at tanga na desisyon. "Pasensya na po, inay," ang sagot ni Jack. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pangarap. "Nais ko lamang magbigay ng pag-asa sa atin." Dahil sa kalungkutan ng ina, hindi na nakapagsalita si Jack. Isang malaking pasya ang ginawa niyang hakbang, ngunit hindi pa niya alam kung ano ang magiging epekto ng desisyon niyang iyon. Kinabukasan, madaling araw pa lang, muling nagising si Jack sa tunog ng mga ibon na nag-iingay sa paligid ng kanilang kubo. Ang kanyang ina ay abala sa paghahanda ng almusal, ngunit may kalungkutan sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy pa rin ni Jack ang kanyang mga gawain sa hardin, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan at pangarap na hindi maipaliwanag. Puno ng guilt ang kanyang puso dahil sa galit ng ina, ngunit hindi siya makapaghintay na makita kung ano ang mangyayari sa mga butong ibinigay ng matandang lalaki. Bumalik sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ng matanda. "Itanim mo ang mga buto at magbubunga sila ng higit pa sa iyong inaasahan." Ang pangarap ni Jack ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa, isang bagong liwanag sa dilim ng kanilang buhay. Habang nag-aagahan sila, napansin ng kanyang ina na tila hindi kumpleto ang kanyang atensyon. "Jack," ang sabi ng ina, "ano ang nangyari sa iyo?
Hindi ka ba natatakot? Ano ang sinasabi ko tungkol sa mga desisyon mo? Paumanhin po, inay, sagot ni Jack habang nilalapag ang kanyang tinidor. Hindi ko po alam, ngunit ang matanda na nagbigay sa akin ng mga buto ay may kakaibang aura. May naramdaman akong kakaibang lakas, kaya't nagtiwala ko sa kanya. Ang ina ni Jack ay napaisip, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido sa mga buto na hawak ni Jack. Ipinagpapatawad kita, anak, ang sabi niya, ngunit ang ating buhay ay hindi basta-basta at hindi tayo maaaring umasa lamang sa mga pangako. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy si Jack sa kanyang plano. Matapos ang almusal, dumaan siya sa kanilang likod bahay at naghukay ng isang maliit na butas sa lupa. Maingat niyang itinanim ang mga buto ng matanda at nilagyan ng tubig. Nang tinanong siya ng ina, simpleng sinabi ni Jack, "Inay, ang mga butong ito ay may kapangyarihan. Maghihintay tayo ng kaunti." Sa loob ng ilang araw, hindi nagbago ang kalagayan ng kanilang bakuran. Walang anumang kakaibang nangyari. Ang mga buto na itinanim ni Jack ay nanatiling normal at hindi pa rin umuusbong. Sa kabila ng pagkabigo, hindi pa rin pinansin ni Jack ang mga saloobin ng kanyang ina at nagpatuloy siya sa pagtatanim ng mga buto. Ang mga linggo ay lumipas at ang kabuntot na kabiguan ay unti-unting kumalat sa kanilang paligid hanggang isang araw, habang si Jack ay naglalakad patungo sa bakuran upang magtanim ng higit pang mga pananim. Napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, ang mga buto na itinanim niya ay nagsimulang tumubo at ang mga maliit na puno ng beanstalk ay umusbong mula sa lupa. Unang araw pa lamang ng kanilang nakita ang mga unang palatandaan ng buhay at sabay na nagulat at namangha si Jack. Tiningnan niya ang mga ito mula sa ilalim ng lupa at napansin na ang mga puno ay mabilis na tumataas at tumabot sa kalangitan. Sa mabilis na paglaki ng beanstalk, hindi nakapagsalita si Jack sa kanyang nakita. "Isang napakalaking puno," sigaw ni Jack, halos hindi makapaniwala sa sarili. Puno na umabot sa langit. Ang puno ay patuloy na lumalaki at lumalaki at hindi nagtagal. Ang dulo nito ay hindi na makita mula sa lupa. Dahil sa matinding pagkabighani, nagsimula si Jack na mag-isip kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang buhay. Mabilis niyang itinawag ang ina upang ipakita ang hindi kapani-paniwala na paglaki ng puno. Agad nilang pinanood ito mula sa kanilang bakuran. Nagtataka kung ano ang nagdala ng ganitong kababalaghan, habang ang ina ni Jack ay hindi makapaniwala at puno ng pangamba. Nagsimulang maglakad-lakad si Jack patungo sa base ng beanstalk. "Baka ito ang pagkakataon nating, inay," sabi ni Jack, puno ng pananabik. "Ang puno na ito ay maaaring magdala sa atin ng magandang kapalaran." "Teka anak," sabi ng ina. Ang kanyang tono ay puno ng pangamba. "Baka hindi natin kayang kontrolin ang mga bagay na mangyayari dito.
Baka magdala lang ito ng problema. Ngunit si Jack, na puno ng pag-asa at masigasig, ay hindi pinansin ang mga babala ng ina. Gusto ko itong tuklasin, inay, aniya. Wala na tayong ibang magagawa kundi ang sumubok. Ipinagpatuloy ni Jack ang pagmamasid sa napakabigat na puno at nang mas malapitan, nakaramdam siya ng kakaibang takot at excitement. Kumbinsido siya na ang beanstalk ay may misteryosong layunin, kaya't nagpasya siyang umakyat. Kinabukasan, matapos makita ni Jack ang mabilis na pag-usbong ng beanstalk, hindi na siya makapaghintay pa. Sa kabila ng mga babala ng ina at ang takot na nag-aalab sa kanyang puso, nanatili pa rin siya sa pag-iisip ng kung anong maaring mangyari kapag siya ay umakyat sa puno. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat at nagbabadya ng bagong araw, ang puno ay patuloy na lumalaki, umaabot na sa mga ulap na nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Jack. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagmumuni-muni, naisip niyang kailangan niyang sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa nangyari. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagpatuloy, at habang siya ay naglalakad patungo sa bahay, pakiramdam niya'y isang malaking pasya ang gagawin niya. Nang dumating siya sa kanilang kubo, nakita niyang naglalaba ang kanyang ina sa tabi ng bakuran. "Inay!" sigaw ni Jack. Ang boses ay puno ng excitement. "Tingnan niyo po ang puno. Ang beanstalk na itinanim ko ay umabot na sa kalangitan." Nagmadali ang ina ni Jack na tumingin sa direksyon na tinutukoy ni Jack. Nang makita niyang ang puno ay umaabot sa ulap, bigla siyang napalunok at nag-alala. "Jack, anong nangyari? Hindi ko akalaing magiging ganito kalaki ang puno." Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. "Pero inay, ito na siguro ang pagkakataon natin," sagot ni Jack na puno ng sigla. "Maaari akong umakyat sa itaas. Baka makakita tayo ng mga yaman doon na magpapabago sa ating buhay." Dahan-dahan siyang lumapit sa ina, ngunit ang kanyang ina ay hindi kumilos agad. "Jack, mag-ingat ka," sabi ng ina. Ang boses ay may halong takot at panghihinayang. "Hindi natin alam kung anong mga panganib ang naghihintay sa itaas. Ang mga bagay na ganito, ang mga himala, madalas may mga sakripisyo. Baka magdulot lang ito ng kapahamakan." Ngunit sa kabila ng mga babala ng ina, hindi rin maikakaila ni Jack ang kanyang nararamdaman. Sa bawat araw na lumilipas, ang puso ni Jack ay tila lalo pang lumalakas, at ang kanyang pagnanasa na tuklasin ang beanstalk ay nagiging mas matindi. Hindi na siya makapagpigil pa. "Inay, ang pagkakataong ito ay hindi ko kayang palampasin. Magiging matatag ako. Mag-ingat ako. Ang lahat ng hirap natin ay mawawala sa isang iglap. Ipagkakatiwala ko sa akin ng aming kapalaran." Isang malalim na buntong hininga ang iniwasan ng ina ni Jack. Alam niyang hindi na kayang pigilan si Jack sa kanyang desisyon. Ang batang lalaki ay puno ng mga pangarap at hindi matitinag sa kanyang mga plano. Hindi na rin niya napigilan ang mga luhang kumawala sa kanyang mata.
"Jack, mag-ingat ka," ang tanging nasabi niya habang pinapanood ang kanyang anak na magtungo patungo sa beanstalk. Puno ng pangarap at lakas ng loob, naglakad si Jack patungo sa puno. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagsimula ng mag-akyat. Habang siya ay umakyat, ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya sa isang bagong mundo. Habang siya ay umaakyat, naramdaman niyang ang hangin ay tumataas. Ang mga ulap ay nagiging makapal at ang lahat ng bagay sa paligid ay nagiging malabo. Hindi siya titigil hanggang makarating siya sa tuktok ng beanstalk. Ang pag-akyat ay tumagal ng ilang oras. Habang tumataas siya, ramdam ni Jack ang pagod sa kanyang mga kamay at binti. Ngunit hindi siya nagpatalo. Sa bawat hakbang, ang kanyang puso ay pumapalo ng mabilis at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ano ba ang matatagpuan ko sa itaas? Ano ang magiging kapalaran ko? Sa bawat saglit, ang sigla ay nagpapalakas sa kanya at tinutulungan siyang magpatuloy. Pagkatapos ng ilang oras na pag-akyat, sa wakas ay narating ni Jack ang dulo ng beanstalk. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang katawan at tumingin sa paligid. Isang makulay at kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Ang buong paligid ay napapalibutan ng makakapal na ulap at sa harap niya ay isang malaking kastilyo na matayog at napapaligiran ng mga misteryosong pader. Ang kastilyo ay tila hindi katulad ng anumang bahay na nakita niya at nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam na ito ay isang lugar na may lihim na kayamanan at kapangyarihan. Habang naglalakad siya patungo sa kastilyo, napansin niyang ang mga pader ay may mga nakaukit na disenyo. Mga mata na parang tumitingin sa kanya. Ang lahat ng paligid ay puno ng misteryo at nakakapangilabot na katahimikan. Anong nangyayari dito? Ang tanong ni Jack sa sarili, ngunit hindi siya tumigil. Patuloy siyang naglakad patungo sa kastilyo na may hawak na tapang at walang takot sa puso. Alam niyang ang tadhana ng kanilang pamilya ay nakasalalay sa paghanap na ito. Habang si Jack ay patuloy na naglalakad papunta sa kastilyo, ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Bawat hakbang ay tila isang hakbang patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto ng misteryo at mga bagong posibilidad. Ang makakapal na ulap sa paligid ng kastilyo ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam na parang ang buong lugar ay nagtataglay ng lihim na matagal nang nakatago. Ang mga pader ng kastilyo ay may mga disenyo ng mga hayop, mga simbolo at mga imahe na nagmumukhang buhay na para bang may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa bawat sulok. Habang patuloy niyang nilalapitan ang kastilyo, napansin ni Jack na ang pinto ay bahagyang nakabukas at tila ang buong lugar ay tahimik na walang buhay. Walang tao na makikita, ngunit nararamdaman niyang may nangyayaring kakaiba sa bawat sulok ng kastilyo. Walang anuman ang pwedeng magbigay linaw
sa kanyang mga pagdududa, kundi ang magpatuloy siya at tuklasin ang lahat ng misteryo. Huwag kang mag-atubiling, Jack, bulong niya sa sarili. Tandaan mo, para ito sa ating lahat. Ang mga salitang ito ay muling nagbigay lakas sa kanyang dibdib, kaya't naglakad siya ng mas matatag patungo sa pintuan ng kastilyo. Pagpasok niya sa loob, nagulat siya sa laki at ganda ng kastilyo. Ang mga kisame ay napakataas at may mga kumikinang na alahas na nakatali sa mga pader na para bang ang bawat bato ay may halaga. Ang mga sahig ay gawa sa mamahaling kahoy na naglalabas ng kakaibang tunog sa bawat hakbang. Ang mga lampara ay kumikislap, nag-aalok ng mainit na liwanag na para bang pinapalakas ang aura ng buong lugar. Sa kabila ng lahat ng karangyaan at ganda ng kastilyo, si Jack ay hindi nakaramdam ng kaligayahan. Sa halip, isang matinding takot ang sumik sa kanyang puso. Habang naglalakad siya sa loob ng kastilyo, narinig niyang may mga yabag mula sa isang malapit na silid. Agad siyang nagmadali upang sumilip at tiningnan ang pinagmumulan ng ingay. Ang pinto ng isang malaking silid ay bahagyang nakabukas, kaya't dahan-dahan niyang tinulak ito at sumilip. Nang makita niya ang nasa loob, natulala siya. Ang loob ng silid ay punong-puno ng mga kayamanang hindi pa niya nakikita. Ang mga gintong palasyo, mga perlas, at mga mamahaling alahas ay nakakalat sa buong paligid. Ngunit sa kabila ng mga kayamanang iyon, may isang bagay na mas kahanga-hanga pa. Sa tabi ng isang malaking lamesa, may isang gintong manok na patuloy na nangingitlog ng mga gintong itlog. Ang manok ay kumikinang at naglalabas ng liwanag na parang ito ay may mahiwagang kapangyarihan. Wala akong nakitang ganoon sa buong buhay ko, ang bulong ni Jack. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya maiwasang magtaglay ng labis na pananabik at pagka-amaze. Ito na siguro ang aming kapalaran, ang aming kayamanan. Habang ang gintong manok ay patuloy na nangingitlog, napansin ni Jack na isang malaking tunog ang nagmula mula sa kabilang dako ng kastilyo. Biglang may malalakas na yabag na narinig mula sa itaas. Mabilis niyang nilingon ang paligid at nakita niya ang isang malaking hagdang-hagdang palasyo na nagmumula sa taas na umaabot hanggang sa kisame. Pagkatapos nito, isang kalabit ng hangin at ang mga pinto ng kastilyo ay nagsimulang gumalaw at nakarinig siya ng isang boses na kumikilos mula sa dilim. Anong nangyayari? Ang tanong ni Jack sa kanyang sarili. Ngunit ang tanong na iyon ay hindi na rin niya na lamang nais sagutin. Isang matinding kabang hindi pa niya naramdaman ang bumangon sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang pagakbang sa harap ng gintong manok at sinimulan niyang tangkaing kunin ito. Hindi ko na pwedeng palampasin ito. Bago pa man magawa ni Jack ang kanyang nais, isang malakas na tunog ang pumuno sa buong kastilyo. Nagising ang isang malaking katawan mula sa dilim. Isang higante ang lumabas mula sa isang pinto sa kabila.
Ang higante ay may malalaking kamay, matalim na mga mata at isang nakakatakot na itsura. Malaki ang katawan at ang bawat hakbang ay may kasamang mabigat na tunog. Tumigil si Jack sa kanyang ginagawang pagnanakaw at nagtakip ng katawan. Hindi alam kung anong gagawin. Nasa aking kastilyo ka, batang walang galang. Ang boses ng higante ay umabot hanggang sa bawat sulok ng kastilyo. Maghanda ka dahil hindi ka makalabas ng buhay dito. Napalunok si Jack at ang mga kamay niya ay nagsimulang magkanlong ng takot. Alam niyang kailangan niyang magmadali at makaalis ng kastilyo bago pa siya madakip ng higante. Subalit, hindi niya maiwasan ang pagnanais na makuha ang gintong manok na tila nagbigay sa kanya ng pag-asa sa mga hinaharap nilang problema. Ang kalagitnaan ng kanyang desisyon ay nagbigay sa kanya ng matinding takot at pangarap na magtagumpay. Nang marinig ni Jack ang malalakas na yabag ng higante, isang matinding takot ang bumalot sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang ng higante ay tila isang hampas ng hangin na nagdudulot ng takot. Hindi alam ni Jack kung ano ang gagawin. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot na nararamdaman, nagpasya siyang hindi sumuko. Mabilis niyang iniwasan ang higante at naghanap ng paraan upang makalabas ng kastilyo. Habang siya ay nagmamadali, napansin niyang ang gintong manok ay patuloy na nangingitlog ng mga gintong itlog sa tabi ng malaking lamesa. Napagpasyahan ni Jack na hindi maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Agad niyang kinuha ang gintong manok at inilagay ito sa ilalim ng kanyang balabal. Ngunit bago pa man siya makalabas, narinig niya ang tinig ng higante na gumagalaw mula sa malayo. Wala kang takas, batang iyan, ang sigaw ng higante. Ibabalik mo ang aking manok. Hindi na nagdalawang isip si Jack. Nagmadali siyang tumakbo papalabas ng kastilyo. Ang kanyang mga paa ay mabilis na naglakad sa mga madilim na pasilyo at ang mga pader ay parang nagbabantay. Tila may mga mata na sumusubok na siya'y sugurin, ngunit hindi siya tumigil. Ang gintong manok sa ilalim ng kanyang balabal ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang magpatuloy. Pagtapos ng ilang minuto, narating ni Jack ang pinto ng kastilyo. Ngunit bago siya makalabas, nakuha ng higante ang kanyang amoy at nagsimula siyang magtakbo patungo sa pinto. Ang tunog ng mga yabag ay nagiging malakas at mas mabilis. Nang marinig ito ni Jack, nagmadali siyang tumakbo patungo sa pinakamalapit na hagdang-hagdang palasyo. Ang kanyang katawan ay puno ng kaba, ngunit hindi siya nagpatalo. Ang mga binti ni Jack ay tila hindi na kayang magpatuloy. Ngunit ang pangarap na magtagumpay ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang matinding hangin mula sa kasukalan ng kastilyo ay nagdulot ng malamig na dampi sa kanyang mukha, ngunit hindi siya nagpadaig sa takot. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay mas mabilis at mas tiyak hanggang sa nakita niya ang dulo ng hagdang-hagdang palasyo, ang lugar na kinaroroonan ng Beanstalk. Sa ilalim ng kanyang mga mata ay isang malaking puno
na tumataas at umaabot sa kalangitan. Hindi siya makapaniwala na ito ay ang parehong beanstalk na itinanim niya sa kanilang bakuran. Ngunit ngayon ay mas malaki at mas matibay. Mabilis niyang tinanaw ang puno at nagsimulang magtulungan upang akyatin ito. Magmadali ka, Jack. Ang tinig ng kanyang ina ay muling pumasok sa kanyang isipan. Bumalik ka na. Huwag mong hayaan na mawalan tayo ng lahat. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng bagong sigla upang patuloy na umakyat sa kabila ng mga panganib na kinaharap niya. Ang tanging layunin ni Jack ay makaligtas at makabalik sa kanyang ina at makuha ang gintong manok na magbabago sa kanilang buhay. Habang si Jack ay patuloy na umaakyat, naramdaman niyang ang mga ulap ay nagsisimulang magpalibot sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kanyang lakas at tibay nang siya ay halos umabot na sa kalangitan. Naramdaman niyang ang katawan niya ay nagiging mabigat at ang mga ulap ay nagsimulang magtaglay ng pagkabigo. Ngunit hindi siya tumigil. Ang mga pangarap na nagbigay sa kanya ng lakas ay siyang nagpalakas sa kanyang mga binti. Ang mga ulap ay nagbigay daan sa isang malawak na tanawin sa itaas. Nakita ni Jack ang buong mundo mula sa taas ng puno. Ang mga bundok, mga ilog at mga bayan ay tila maliliit na tuldok mula sa taas. Ngunit hindi niya na iniisip ang lahat ng iyon. Ang tanging nasa isip niya ay makabalik at matulungan ang kanyang ina. Matapos ang ilang sandali, narating ni Jack ang dulo ng beanstalk. Sa kabila ng mga hirap at takot na dinanas niya, nakarating siya sa tuktok ng puno. Mabilis siyang bumaba at tumakbo patungo sa kanilang kubo. Habang tumatakbo siya, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at ang kanyang isipan ay puno ng pasasalamat at pagnanais na makabalik sa kanyang ina. Hindi ko kayang mawalan, ang bulong ni Jack habang tumatakbo. Kailangan ko ng tagumpay para sa ating dalawa. Matapos ang matinding takot at ang mabilis na pagtakas mula sa kastilyo ng higante, si Jack ay patuloy na nagmadali patungo sa dulo ng beanstalk. Ang kanyang mga binti ay halos hindi na kayang magpatuloy, ngunit ang takot na dulot ng paghabol ng higante at ang pagnanais na makabalik sa kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng pagod at pagkabalisa, naisip ni Jack na kailangan niyang magtulungan upang maligtas. Nang makarating siya sa ilalim ng beanstalk, hindi siya nag-atubiling agad umakyat. Ang kahanga-hangang puno na iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at ang kalangitan na umaabot sa tuktok ng puno ay naging simbolo ng lahat ng kanyang pangarap at sakripisyo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang dulo ng paglalakbay na ito. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay puno ng determinasyon. Habang patuloy na umaakyat, si Jack ay hindi na nakaramdam ng takot. Sa bawat hakbang, nakaramdam siya ng lakas mula sa mga pangarap at ang mga alaala ng kanyang ina. Sa bawat pataas
Ang hangin ay lalong humihina at ang mga ulap ay nagiging mas malinaw. Nang makarating siya sa dulo ng beanstalk, nakita niyang muling lumilitaw ang kaharian sa ulap. Ang kastilyo na may malalaking pader at makukulay na bubong. Ang mga pader ng kastilyo ay patuloy na kumikinang at ang liwanag mula sa araw ay nagbigay buhay sa mga alahas na nakatago sa mga pader nito. Habang pinagmamasdan niya ang kastilyo mula sa itaas, isang matinding kaba ang umabot sa kanyang puso. Alam niyang may malaking panganib na nag-aabang, ngunit hindi siya nagpatalo. Alam niyang ang mga bagay na hindi kayang matanto ng iba ay makikita lamang ng mga taong may tapang at determinasyon. At sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang magsakripisyo upang matulungan ang kanyang ina. Tumawid siya patungo sa isang malaking pinto ng kastilyo na bahagyang nakabukas. Sa loob, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga sahig ay kumikinang. Ang mga dingding ay may mga nakaukit na disenyo ng mga hayop at mga simbolo na may kahulugan na tanging ang mga nakakaintindi lamang ng lihim ng kastilyo ang makakaalam. Ngunit hindi na nagdalawang isip si Jack. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob ng kastilyo. Ang unang bagay na kanyang nakita ay isang malaking silid na puno ng mga mahalagang bagay. Ang mga kahon ay puno ng mga ginto at perlas at ang mga pader ay napapalibutan ng mga alahas. Sa gitna ng silid ay ang malaking kahon na may nakaukit na simbolo ng isang gintong manok. Natulala si Jack sa laki ng manok na iyon. Ang gintong manok ay kumikinang at nangingitlog ng mga gintong itlog at ang bawat itlog ay may halaga na hindi kayang sukatin ng kahit sino man. Ito ang naging simbolo ng pag-asa ni Jack. Ang lahat ng paghihirap at pag-aalala ay naging ganap nang makita niya ang gintong manok na ito. Habang pinagmamasdan niya ang manok, narinig niya ang malalakas na yabag mula sa kabilang dako ng kastilyo. Agad niyang iniwasan ang tunog at naghanap ng isang lugar kung saan makakahanap ng kanlungan. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginawa, lalong lumalakas ang mga tunog ng yabag at hindi siya makatagpo ng ligtas na lugar. Sa isang iglap, biglang lumitaw mula sa dilim ang higante. Ang higante ay may galit na mukha at malaking katawan. Ang mga mata nito ay naglalabas ng apoy at ang bibig nito ay puno ng galit. "Nakita kita, batang walang galang," ang sigaw ng higante. "Ibabalik mo ang aking manok o magdusa ka." Ang takot ay muling bumalik kay Jack. Ngunit sa kabila ng takot na nararamdaman, hindi siya tumigil. Ang gintong manok ay hawak pa rin niya at alam niyang ito ang tanging pagkakataon na magbago ang kanilang buhay. Walang oras upang magdalawang isip, mabilis siyang tumakbo patungo sa pinakamalapit na hagdang-hagdang palasyo. Ngunit bago siya makarating doon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa likod. Ang higante ay nagsimula ng maghabol sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Jack.
kinuha niya ang gintong manok at mabilis na tumakbo patungo sa dulo ng kastilyo. Habang siya ay tumatakbo, naramdaman niyang ang mga ulap ay nagsimulang magbago ng direksyon at magbigay ng mas malupit na hangin. Ngunit hindi siya tumigil. Ang gintong manok ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy at ang kanyang isip ay puno ng layunin, makabalik sa kanyang ina at magtagumpay. Habang tumatakbo si Jack, ang takot na dulot ng higante ay nagsimulang sumikmuli. Sa bawat hakbang ng kanyang mabilis na pagtakbo, ang tunog ng yabag ng higante ay patuloy na humahataw sa kanyang tenga. Alam niyang ang bawat hakbang na ginagawa niya ay lumalapit siya sa isang tiyak na pagtatapos. Ang ginugol na oras ng paghahabol ng higante ay tila nagdudulot ng higit pang takot sa kanyang puso. Pero ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang gintong manok at ang pagnanais na makaligtas at makabalik sa kanyang ina ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang mga ulap ay patuloy na nagbabalot sa paligid ng kastilyo at ang mga pader ng kastilyo ay tila gumagalaw. Ang liwanag ng araw ay napapalitan ng madilim na ulap na parang ang buong mundo ay gumugol ng paghihirap sa kanyang takbo. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot na nararamdaman, si Jack ay hindi nagpatalo. Mabilis niyang tinitingnan ang paligid at nakakita ng isang matarik na hagdang-hagdang palasyo sa dulo ng kastilyo. Sa ilalim ng kanyang mga mata ay isang napakalaking hagdang-hagdang palasyo na tila nag-aalok ng isang ligtas na daan patungo sa tuktok. Nakita ni Jack na ang tuktok ng hagdang-hagdang palasyo ay ang dulo ng beanstalk na siyang nagdala sa kanya dito. Hindi na ako titigil, ang wika ni Jack sa kanyang sarili. Ito na ang pagkakataon na baguhin ang ating buhay. Nang makalapit siya sa hagdang-hagdang palasyo, natuklasan ni Jack na ang hagdang-hagdang palasyo ay naglalaman ng isang kakaibang daan na puno ng mga maitim na sulok at mga ulap na nagsisilbing pader. Hindi niya alam kung ano ang nasa loob, ngunit ang gintong manok na hawak niya ay nagsilbing ilaw sa dilim ng kastilyo. Habang patuloy siyang umaakyat, naramdaman ni Jack ang patuloy na presensya ng higante sa likod. Ang tunog ng yabag ay lalakas at lumalapit sa kanya. Mabilis niyang tinitingnan ang paligid at napansin na ang hagdang-hagdang palasyo ay tila nagsisimulang magbago. Ang mga pader ng kastilyo ay unti-unting nagiging makapal at ang mga ulap ay nagsisimulang mag-iba ng anyo. Habang ang kanyang mga paa ay patuloy na umaakyat, naramdaman niyang ang hagdang-hagdang palasyo ay isang espesyal na lugar na may kapangyarihan. Alam niyang may mga bagay na hindi siya maaaring pigilan. Hindi ko kayang magtagumpay ng mag-isa, ang bulong ni Jack sa sarili. Hindi ko kayang labanan ang higante sa ganitong kalagayan. Kailangan ko ng tulong. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang isang malakas na tunog mula sa likod
ay nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Sa isang iglap, lumitaw ang higante mula sa likod ng mga ulap. Ang mga mata ng higante ay kumikinang sa galit at ang katawan nito ay puno ng puwersa. Isang matinding sigaw ang bumangon mula sa bibig ng higante at ang buong kastilyo ay umiling sa lakas ng tunog. Ang higante ay nagmamadali upang agawin ang gintong manok mula kay Jack. Ngunit hindi siya pinansin ni Jack. Ang kanyang mga mata ay tumanaw sa dulo ng hagdang-hagdang palasyo na umaabot sa tuktok ng beanstalk. "Hindi mo ako matitinag," sigaw ni Jack. "Ang gintong manok na ito ay para sa amin. Hindi ko ito ibabalik sa iyo." Ang higante ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng malaking tunog. Si Jack, bagaman natatakot, ay nagsimulang magtakbuhan. Ang gintong manok na hawak niya ay nagsilbing liwanag sa kanyang daraanan. Ngunit ang kaligtasan ay tila malabo pa rin. "Makikita kita sa dulo, batang walang galang," sigaw ng higante. At patuloy itong sumunod kay Jack. Nang makarating si Jack sa dulo ng hagdang-hagdang palasyo, isang malakas na tunog ang narinig. Ang buong kastilyo ay tila nagbigay daan at ang beanstalk ay nagsimulang magbago. Mabilis na tumalon si Jack at nahulog sa ilalim ng puno. Habang nahulog siya, isang malakas na tunog ng ulan ang narinig, kasabay ng mga ulap na bumagsak. Ang lahat ng kakayahan at pagsubok ni Jack ay nagbigay daan sa isang bagong pag-asa at lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng nangyari. Habang si Jack ay patuloy na bumabagsak mula sa kastilyo, hindi siya nag-atubiling gumalaw. Ang gintong manok na hawak niya ay patuloy na kumikinang at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pangarap. Alam niyang ang kanyang laban ay hindi natatapos dito. Ang ginugol niyang lahat ng pagsusumikap upang makuha ang gintong manok ay hindi mawawala sa isang iglap. Sa kabila ng lahat ng pangarap, isang malupit na pagsubok ang naghihintay sa kanya. Nang siya ay makarating sa dulo ng beanstalk, agad siyang tumayo at kinuha ang matalim na palakol na dala niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Mabilis niyang tinutok ang palakol sa puno ng beanstalk. Ang mga ulap na bumalot sa paligid ng puno ay nagsimulang mag-iba ng anyo at ang mga puno ay nagsimulang magdulot ng tunog na katulad ng mga kulog. Habang siya ay naghahanda, narinig ni Jack ang mga yabag mula sa taas. Ang higante ay patuloy na naglalakad. Ang mga mata nito ay kumikinang sa galit. "Ibabalik mo ang aking manok," ang sigaw ng higante. At ang tunog ng kanyang mga yabag ay nagsimula ng sumabay sa mga kulog. Sa kabila ng takot na nararamdaman, si Jack ay hindi tumigil. "Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon, higante," ang sigaw ni Jack. Ang palakol ay mabilis niyang ibinagsak sa beanstalk. Isang malakas na tunog ang sumabog at ang puno ay nagsimulang mag-uga. Ang buong kalangitan ay nagbago at ang mga ulap ay nagsimulang magtakda ng mga makikinang na liwanag. Mabilis na bumagsak ang buong beanstalk at narinig ni Jack ang isang malakas na tunog
ng isang pagbagsak mula sa itaas. Nang lumingon siya, nakita niyang ang higante ay mabilis na bumagsak patungo sa lupa. Hindi na makakaligtas. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho sa ilalim ng mga ulap. Sa pagtapos ng laban, tumahimik ang buong lugar. Ang gintong manok ay patuloy na nangingitlog ng mga gintong itlog at ang mga alahas na nakakalat sa paligid ng kastilyo ay nagsimulang kumikinang muli. Si Jack ay nakatayo sa dulo ng beanstalk na may hawak na gintong manok at ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan at tagumpay. Wala na ang bulong ni Jack. Nagawa ko na. Hindi na ako matatakot. Mabilis siyang bumaba mula sa tuktok ng beanstalk. Dala ang gintong manok at ang mga kayamanan. Pagbalik niya sa kanilang kubo, sinalubong siya ng kanyang ina. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng kaligayahan at pag-aalala. Ngunit nang makita niyang buo si Jack at may dalang kayamanan, napawi ang lahat ng pag-aalala. Jack, ikaw ay ligtas. Ang sigaw ng ina habang niyayakap si Jack. Ano ang nangyari? Ano ang ginawa mo? Ito po ang lahat ng aming hinahanap, inay. Ang sagot ni Jack. Ito ang mga kayamanang magbabago sa ating buhay. Ang gintong manok na ito ay magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangarap. Habang ang mag-ina ay nagsasaya, ang mga gintong itlog mula sa manok ay patuloy na kumikinang sa kanilang mga kamay. Ang buhay nila ay nagbago at ang hirap ng mga nakaraang taon ay naglaho na. Si Jack at ang kanyang ina ay nagkaroon ng isang masaganang buhay, puno ng pag-asa at tagumpay. At mula noon, si Jack ay hindi na muling nagdalawang isip sa mga desisyong tatahakin sa buhay. Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi lamang matatagpuan sa mga ginto at perlas, kundi sa tapang, determinasyon at pagmamahal sa pamilya.